Breaking news, inireport ng The Times of Israel na ang IDF ay nangangalap na at nag-iipon ng napakaraming armas pandigma at binubuo nito ang maraming forces at ito ay minamadali. Naghahanda ang Israel Defense Forces para sa kanilang nalalapit na giyera sa pagitan ng Hezbollah. Nagmando na ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang ilan sa mga sundalo nito na naka-assign sa Gaza ay ililipat na sa mga borders ng Lebanon at Israel. Hindi magmamando si Benjamin Netanyahu ng ganito kung walang pinaghahandaan at kung walang tensyon na mainit sa pagitan ng Israel at ng Hezbollah. Ang rason ni Benjamin Netanyahu kung bakit nito pinalilipat ang ilang sundalo para harapin ang Hezbollah dahil sa nagbanta ang Hezbollah na lulusobi na ang Israel. Ayon naman kay Benjamin Netanyahu, handa na raw ang Israel dito laban sa Hezbollah, lalong-lalo na nalalapit na raw ang kanilang operation sa Rafah kontra Hamas. Ayon naman sa intel report ng Estados Unidos na ang US ay nag-e-expect ng giyera ilang linggo mula ngayon sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Uulitin ko mga kaibigan, ito ay intel report ng United States of America. Viral ito, ibinalita kahit saan-saang platform at dahil dito maraming mga sundalo ang naghahanda. Idagdag mo pa riyan sa napakainit na sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah ang pinakabagong attack na isinagawa ng Hezbollah sa Israel. Nagpalipad ito ng 40 rockets. At saan ito pinalipad? Ito ay papuntang Israel. Ayon sa Hezbollah, kanila itong ginawa in connection sa kanilang paghihiganti dahil sa mga operative ng Hezbollah na napaslang sa pamamagitan ng drone strike ng Israel. At ang pag-ataking ito mga kaibigan ay hindi na nangangailangan ng masusing investigasyon. Bakit? Sapagkat ang Hezbollah na mismo ang nagsagawa ng pag-amin nito lang Huwebes ng hapon na sila nga ang may kagagawan ng 40 rockets na ipinalipad sa northern part of Israel. Ipinaghihiganti raw nila ang kanilang mga commanders na pumanaw sa drone strike ng IDF. Ito ang punto riyan mga kaibigan ha. Umatake ang Hezbollah gamit ang 40 rockets sa Israel matapos lamang na mag-anunsyo ang Estados Unidos sa pamamagitan ng report ng American Intelligence na ang United States of America nga ay nag-e-expect ng major escalation between Israel and Hezbollah. At alam nyo ba kung ilang araw ang ine-expect ng Amerika para sa giyerang ito? Weeks from now. At bakit naman humantong sa ganito? Ito ay dahil sa hindi pa nagkakasundo hanggang ngayon ang Hamas sa Gaza Strip at Israel sa pinag-uusapang ceasefire agreement. Turo dito, turo doon. Ayon sa kampo ng Hamas, ayaw daw ng Israel ng ceasefire. Subalit kung si Benjamin Netanyahu naman ang tatanungin, hindi raw Israel ang ayaw ng ceasefire kundi ang Hezbollah. Hinihingi lang naman daw ng Israel ang mga hostages nito at hindi raw ito maibigay ng Hamas. Ngayon, ang Hezbollah naman ay dati nang nagpahayag ng statement na ipagpapatuloy nila ang kanilang pag-atake sa Israel hanggang sa hindi makamit ng Hamas at Israel ang ceasefire. Ang problema nga, hanggang ngayon ay wala pa ring ceasefire na napagkasunduan ang Israel at Hamas. Kaya ayon sa American Intelligence, mula ngayon, ilang linggo na lang ang bibilangin ay magkakaroon na ng major escalation in the region sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Kaya dahil sa pangyayaring ito, ibinalita ng The Times of Israel na ang IDF ay nag-iimbak na ng maraming armas pandigma at binubuo na rin ito ang maraming forces nito. Nangako naman ang United States of America na tutulungan nila ang Israel at magpapadala ng maraming armas sa Israel. Maging ang Iron Dome nito ay didepensahan daw ng United States of America. At dahil sa napakainit na tensyon na ito, nagbabala ang United States of America sa mga militanteng grupo ng Lebanon na Hezbollah. Ayon sa Biden administration, kung lulusobin ninyo ang Israel ay papasok ang US Army
at lalabanan ang Hezbollah. Ang ibig sabihin nito, kapag inatake nyo ang Israel, ay aatakihin din namin kayo. Kinumpirma nga ito mismo ng senior US official na kung gaano kaposible ang giyera sa pagitan ng Hezbollah at Israel noong mga nakaraang buwan ay mas malapit ngayon. Balikan naman natin ang 40 rockets na pinalipad ng Hezbollah sa northern part of Israel. Ayon mismo sa Israel Defense Forces na ang 40 rockets na pinalipad ng Hezbollah papuntang Israel, kinumpirma ng IDF na lahat na ito ay pinabagsak ng Iron Dome air defense system ng Israel. Ayon naman sa mga pulis na ang rockets na pinalipad ng Hezbollah ay nagsanhi ng damage of property, lalong-lalo na yung mga debris na nahulog sa lupain ng Israel. Ayon naman sa Fire and Rescue Service, nagdulot din ito ng sunog. Tumunog ang mga sirens sa mga lugar na itinuturing ng Israel na ligtas at sa iba't ibang towns ng Galilee. Hindi nangimi ang Hezbollah na angkinin ang naturang pag-atake. Paulit-ulit na sinasabi ng Hezbollah na ito ay ganti sa Israel. Pinangalanan ng Hezbollah ang isang operative nito na napaslang ng IDF sa pamamagitan ng drone strike. Ito ay nagngangalang Ali Aldin. Hindi naman ito pinalampas ng IDF at nagbigay din ng pahayag. Ayon sa IDF, si Aldin ay miyembro ng Hezbollah's Aerial Forces at siya ang may responsibility para sa pag-attack sa northern Israel gamit nga ang mga drones nito. Tinarget ngayon ito ng IDF at ayun, napaslang. Isinalaysay ng IDF kung paano nila napaslang ang isa sa mga operative ng Hezbollah. Ayon sa kanila, ginamitan nila ito ng fighter jets at tinira ang building na ginagamit ng Hezbollah sa southern Lebanon. At nasira din daw ang ilang artillery ng Hezbollah sa southern Lebanon. Ayon sa Israeli military, bago daw magpalipad ng mga rockets ang Hezbollah papuntang northern part of Israel, ay meron ng mga drones ng Hezbollah na ipinalipad sa Western Galilee at pinabagsak ito sa mga lugar na malapit sa Ros Hanikra. Ito ay ang pagpapahayag ng Israeli military. Inamin naman ito ng Hezbollah. Ayon sa Hezbollah ay tinatarget daw nila ang Navy base ng Israel. Kaya laging alerto ang IDF dahil every now and then ay merong mga pinapalipad ang Hezbollah na mga drones at rockets. At ito ay nagmamanman sa strategy ng Israel, lalong-lalo na sa mga pwesto ng Iron Dome at mga interceptors. Maging ang naval base ng Israel ay pinag-aaralan na rin ng Hezbollah. Dagdag pa ng IDF na sa mga drones na pinasabog ng Hezbollah ay wala naman daw casualties na naitala. Samantala, pinangalanan na ng Hezbollah ang 353 na mga miyembro nito na napaslang ng Israel. Ito ay mula noong October 8, 2023 hanggang sa panahong ito. Hindi pa kasama riyan ang 64 na mga operative ng Hezbollah. Halos lahat ng mga miyembro ng Hezbollah ay napaslang sa Lebanon. Ang iba ay sa Syria. Meron ding mga dose-dosena na mga sibilyan ang nadamay rito. Ayon sa Israel, hindi na raw nila matolerate ang presensya ng Hezbollah sa borders nito. Libo-libo na ring mga Israelita ang iniwan ang kanilang mga tahanan dahil sa takot na maipit sa digmaan ng Israel at Hezbollah, lalong-lalo na ang mga Israelita na malapit sa border ng Israel at Lebanon. Ayon sa Israel, maaari naman daw itong masolusyonan sa pamamagitan ng diplomatic solution. Pero kung hindi raw ito matugunan, ay mauuwi raw ito sa military action at itutulak ang Hezbollah palayo sa mga borders nito.